Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi mano sa mundo ng social media. Tila maraming ang nadismaya kay Senator Robin Padilla matapos nga ang pinamalas sa loob ng Senado na hindi alam ang pinagsasasabi at tinatanong. Tila malayong malayo nga sa kanyang sinasabi at binabatikos sa mga kababayan at sa mga nasasakupan. Dito nga natin makikita na marami naman talagang nabibilib kay Senador Robin Padilla at nag-number 1 pa ito sa Senado. Ngunit ngayon nga ay sinabi na kailangan niyang mag-aral muna ng batas ng Pilipinas para naman hindi na ipapahiya ang batas ng bansang Pilipinas dahil sa mga ginagawa ng mga pulpolitiko na ito na ganib sa kapangyarihan. Tapos ganito ang magbabatikos sa kanila na talong-talo nila at mapapaikot lamang nila si Senador Robin Padilla dahil nga magagaling ang mga korap na opisyalis na ito, mga smuggler at mga hoarder, malayong malayo sa tinatayuan ni Senator Robin Padilla. Kaya ang kahilingan ng maraming netizen na kung hindi mo kayang magbatikos at hindi mo alam ang mga batas ay mag-aral ka muna at mag-resign ka muna. Ito ang batikos ng maraming netizen na sinasabi naman ng solid supporters ni Senador Robin Padilla na pagbigyan muna natin siya ng ilang pang pagkakataon dahil baka hindi talaga niya alam ang kanyang sinabi at sinagot sa loob ng Senado. Sa kabilang banda ay talagang dismayado ang maraming netizen sa pagmahal ng mga bigas. Ngunit maglalabas nga raw sila ng panibagong bigas at may pangalan na Romualdez. Dito natin makikita na gagamitin na naman sa pamumulitika ang bigas na ito at maraming mauuto na taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Professor Batumbakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po Well, ba kaya actually, ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi nyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag kayo na tayo'y mapunta sa escalation nito? well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali at manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef. Yan po yung pinakamalapit sa atin na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon
na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano. Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Yun lang. Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh. Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo'y nawawagdadog lang. Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Iyong Incheon, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayungin Shoal. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally in defense. Po, ang China po, hindi po nagre-responde kung hindi po sila, kung sa tingin lang. Treaty ally po nila natin sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depensa nga po. Oh, kaya nga po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply natin. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo tinindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyayari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasama ko po yung UP Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din po kayo? Doon po sa Sandy Cay. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4 po, nakarating kayo? Opo. Yun po yung talagang bawat galaw. Sinusundan andun po yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. Tumatapang po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, yun po ang necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Naniniwala po kayo? Kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ng China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, naging threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically, hindi. Sino po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin?
Japan po. Saka sino pa po? Is Before there that, such a pumutok thing yan yung as the colonial, Filipino-American yung War? colonial history natin, umpisan po natin Is there 16. such a thing as a Tapos po yung insertion ng Filipino-American US. War? O yun. Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir. Thank you. Maraming salamat, Senator Robin. Senator Tolentino. Thank you, Mr. Chairman. This representation is in full support towards the efforts being made by this committee in trying to find some resolutions, whether it is short term, medium term, or long term. I just have to leave this important committee hearing for the record, Mr. President, Mr. Chairman, because I have to attend to a budget hearing of the Philippine Sports Commission, and then later on the DOST. But just the same, I'd like to make this of record that come September 14, the newly created Special Senate Maritime and Admiralty Zones Committee will be convening for the first time, and we will tackle the Maritime Zone Bill for the first time. And yes, and then thereafter we will be tackling the Archipelagic Sea Lanes Bill. And then hand in hand with that, we hope to finish the Senate Bill 654, which I filed, and that is the Philippine Navy Archipelagic Defense Act. If all of this will be finalized and perhaps see the end of day to become laws, I think we will have done something, not just in connection with what we are discussing today, but for future generations as well. Just for the record, Mr. Chairman, magpapaalam na po ako, dadalo po ako sa mga budget hearing. Suportado po ako sa magiging outcome at sa ginaganap ninyong pagdinig ngayong umaga. Maraming salamat po, Senator Jinggoy. Maraming salamat, Senator Tolentino. Senator Risa, it's your turn. Salamat po, Mr. Chair. So meron po akong apat na paksa, ilang mga tanong. Pero bago po, yes, Mr. Chair. At magandang umaga or magandang gabi din po kay Professor J. Pero bago yung mga tanong ko, quick comment lang dun sa magandang statements ni Captain De Guzman kanina. Sa tingin ko po ang nasa front burner ng government response natin sa China sa West Philippine Sea ay yung political at diplomatic. Kung ano yung hindi natin nagawa sa nakaraang mga taon, babawiin dapat natin primarily through the political and diplomatic tracks. At ang ating military preparedness ay importanteng dapat nasa second line. Kaya alam nyo naman po napakalawak ng suporta dito sa Senado sa AFP Modernization Program para sa pagpapalakas ng ating standing professional armed forces, lalong-lalo na po sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. At dahil doon, kung magte-telescope out tayo from a national policy to yung ating foreign affairs stance, kaya po't napakahalaga na hindi tayo maipit sa pagpili sa manatili ba sa China, babalik ba sa US, lamang dun sa dalawang iyon, pero multilateral foreign policy talaga. Lagi ko pong sinasabi, a bigger coalition is a better coalition. Kaya wini-welcome ko po yung joint military exercises, hindi lamang sa US, pati sa ibang naval powers dito sa ating rehiyon at sa buong mundo, mapa Australia man yan, New Zealand, Japan, at yung iba pa pong mga bansa na sumuporta sa arbitral ruling, yung 16 na bansa sa European Union, pati India po at iba pa. At sa tingin ko po, mas malaking koalisyon, mas malakas na suporta sa political at diplomatic moves ng ating gobyerno at nandun yung kumbaga nakasandal pa sa mas handa at mas malakas na yung strategic defense, yung term po ninyo sa Department of National Defense at sa Armed Forces of the Philippines na gusto nating marating sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. So just for the record, Mr. Chair, at sa mga kababayan po sa Armed Forces at saka DND at sa Coast Guard. So yung unang tanong ko po ay kaugnay ng confidential funds.
Sa privilege speech ko po, I talked about the Coast Guard receiving a mere 10 million pesos in intelligence funds every year, despite having to patrol the entire West Philippine Sea and other critical areas. So kamakailan lang, naobserbahan po natin itong parang budgetary trend na mga civilian government agencies na allocate ng pondo para sa confidential expenses. Gaya ng malamang narinig na po ng lahat, yung combined confidential funds allocated sa OVP at DepEd, 650 million pesos, ay malaki pa sa combined intelligence and confidential funds na inallocate sa DND-OSEC, sa NICA, sa NSC, so mga 560 million pesos lang. Wilson, isang batikang British military historian na naglaan po ng 25 taon sa Intelligence Corps and Special Forces ng bansang iyon. Ayon sa kanya, the so-called intelligence cycle starts with control from the is collected from various sources, analyze, user para yung cycle ay pwedeng magsimulang muli. So, unang tanong ko po baka kay Yusek Madriaga, Mr. Chair, yung intelligence cycle po ba na iyan, pareho po ba para sa intelligence work na kinokondukta ng ating mga national security agencies at yung parehong trabahong kinokondukta ng mga civilian agencies? O mayroon bang ilang mga importanteng distinction na dapat aware po ang talk about the intelligence cycle within the military because that is what I'm exposed to before and yun po yung practice namin. I cannot intelligently talk about kung meron din talagang intelligence cycle sa mga civilian agencies po na but there is none. Yung po, Sabihan lang kita, there is none. Lahat ng intelligence nanggagaling sa military yan. Yung cycle na yan. Kung meron mas lang ina-adapt, they get that from us. but yung NICA din po kasi technically sa civilian organization, they might have a different cycle, sir. But I cannot judge that kung paano nila inaano po. But sa military, ma'am, very similar po dun sa binanggit nung kinote po ninyo na expert. It's everything would start on planning, then planning the collection cycle, and then the collection effort mismo, and then turn it into actionable intelligence, and then dissemination, and then iterative po yung cycle na yun. Salamat, Yusek, Mr. Chair. At salamat din dun sa intervention ng good gentleman from Davao. Sumasang-ayon po ako dyan. In fact, sa pag-aaral ko sa mga Confi and Intel funds, lumalabas na ang pagkakaiba lang pala sa dalawa ay kung sino ang gumagamit at gumagawa. Na ang intelligence funds di umano ay ginagastos ng mga intel and security and military agencies natin para sa kanilang intel work, samantalang ang Confi funds ay ginagamit at ginagastos ng mga civilian agencies pero para sa parehong o halos parehong trabaho, intel, pero in support sa kanilang pangunahing mandato bilang civilian agency. Baka palagay ko tama po si Yusek na iba pang kategorya ang NICA dahil bagamat civilian agency pero intel talaga ang mandato niya. Kumbaga properly na meron siyang bukod sa Confi funds na may intel funds din po siya. I certainly would concede that point, Mr. Chair. So, Sir Yusek, although sabi nyo nga hindi kayo makakomment sa mga civilian agencies, but to the extent na gusto nyo pong sagutin itong tanong or i-refer sa ibang resource persons, to the best of your knowledge, anong mga capabilities ay traditionally mga civilian-oriented agencies, halimbawa OVP, DepEd, na kailangan nilang i-develop para effectively makakonduct ng intelligence operations at i-integrate yung kanilang ginagawa dun sa activities nung yun na nga, NICA at yung the rest of the security sector, Mr. Chair?
Once again, thank you, Mr. Chair. Once again, ma'am, I cannot claim to be an expert on the processes of the civilian organization, but in theory, ma'am, once the National Security Council has made their national security policy, so all aspect of the activities of government have some security issues, security concerns, or the securitization of the different activities of government, most probably that would justify a certain amount of confidential and intelligence, man, because all of the activities of the government has a security dimension and some security implication. That is enunciated dun, ma'am, sa National Security Policy, National Security Strategy po na ginawa. Thank you, Mr. Chair. Fair enough, Yusek. Salamat po para doon. Baka po si Attorney Mangune may nais idagdag doon. Anong capabilities ang kailangang i-develop ng mga civilian-oriented agencies tulad ng OVP, DepEd at iba pa para ma-integrate yung kanilang ginagawa sa activities ng NICA. And yes, in line doon sa National Security Policy at National Security Strategies, Mr. Chair. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone po. Yes, as a National Intelligence Coordinating Agency po, nakaka-benefit po kami from the different intelligence agencies, hindi lang po military, pati civilian. So in the case po ng sa DepEd po, kung magkakaroon po sila ng sarili nilang cycle, intelligence cycle, we would be able to benefit from the part as well. So we definitely support din po kung meron pong hinihingi na intelligence or confidential funds ang DepEd, because at the end of the day, it's gonna go to, upon request of the National Intelligence Coordinating Agency, kung anong mga intels na nakukuha from the DepEd, we will be able to use that on our end for the purpose naman po ng mga end users namin po. Thank you. Salamat, Attorney, Mr. Chair. So siguro moving forward, aasa din kami dito sa Senate ng payo, inputs ng NICA, kung ano tong justifiable certain amounts na binanggit naman ni Yusek kahit sa mga civilian agencies na humihingi ng confidential funds. Dahil sa ngayon po, Mr. Chair, ang policy direction ko talaga dito sa ating budget ay mas i-allocate ang mga pondo ng mga civilian agencies sa mga line item budgets nila at i-augment yung intelligence and or confidential funds ng mga intel agencies talaga, lalo na sa West Philippine Sea at sa buong domain natin, so to include po the Coast Guard. And on this point, Mr. Chair, tingin ko po we really should think about whether we get more value from allocating our intelligence funds to agencies like the NICA and DND who already possess the capacity to carry out intelligence operations. Sa halip na i-allocate itong mga pondo sa ilang mga civilian government agencies na maaring walang kinakailangang kapasidad na gamitin itong mga pondo effectively. So, lastly po tungkol dito sa confidential funds, Mr. Chair, ano pong opinion sa isyung ito tungkol sa, para sa NICA? So si Attorney muli, please. As well as the rest of our defense sector na maaring may opinion dito. Anong opinion? Ang NICA po ba, capable po ba kayong i-expand yung inyong operasyon para i-gather yung intelligence na nire-require ng mga civilian agencies bilang suporta sa kanilang respective mandates, Mr. Chair? Yes po. Isa po sa mandato po ng NICA, not just po confined lang po sa agency. That includes po coordinating with the different intelligence agencies po ng military, as well yung kung meron pong intelligence, ang gathering po ang DepEd or OVP. And because of that, so parang na-augment din po yung aming kakayanan kung i-augment din po yung kakayanan ng iba, particularly po kung itong OVP at saka yung DepEd po. So at the end of the day, we're gonna be benefiting it. Hindi lang po kami magre-restrict dun sa mandato namin. Any assistance from our allies or friends agencies po would be beneficial to the output po ng agency ng NICA po. Salamat, Attorney, Mr. Chair. Masaya akong marinig yung tungkol sa coordination at saka augmentation. At gaya ng ipinangako ko kina Sec. De Leon at saka Anyo,
nung budget hearing na Manila, I will be among the many senators na susuporta sa mas sapat na budget para sa dalawang ahensya ninyo. Para rin mas maserbisyohan nyo yung pati yung ibang o yung mga civilian agencies. So, With yes, the Mr. permission Chair. of Senator Risa, Attorney, magkano ang Intel budget niya sa darating na taon? I do apologize, Your Honor, but I'm not in privy when it comes to the amount as to the intelligence funds of our agency. Maybe the Office of the Controller of our of NICA will be able to answer that, Your Honor. Okay. Salamat, Mr. Chair. So just to close yung tanong ko sa CONFI funds, so perhaps talaga po some of these controversial confidential funds should be allocated to the NICA, sa Coast Guard, o sa buong National Task Force on the West Philippine Sea. These are agencies pursuing vital national security interests. At dapat talaga we should make the most out of our limited intelligence. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na naging mainit nga ang sagutan sa loob ng Senado at talagang pinapahiya nga itong si Senador Robin Padilla na number 1 di umano sa pagkasenado. Ngunit kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, kailangan ba munang mag-aral talaga ni Senador Robin Padilla ng batas pa sa bansang Pilipinas para naman hindi ito mapahiya at hindi mapahiya ang ating bansa? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.